Tahasan na sinagot ni House Committee on Appropriations Chair Representative Elizalde Co ang mga paratang ni Vice President Sara Duterte. Git ng kongresista sa halip na ilihis ang issue, dapat ay humarap na lamang ang Vice Presidente sa budget hearing ng Kamara. Si Mela Lesmoras sa sentro ng balita. Bumuelta si House Committee on Appropriations Chair Elizalde Co laban sa paratang ni Vice President Sara Duterte na kinokontrol umano ng liderato ng Kamara ang budget ng bansa. Ayon kay Co, isa itong malaking pambubudol. Huwag na raw dapat pagdiskitahan ng ikalawang Pangulo ang trabaho ng mga mambabatas. Mag-focus na lang dapat anya ang Vice Presidente sa mga tanong na hindi niya masagot. Hinihintay kasi ng taong bayan ang kanyang paliwanag, lalo na sa naging paggastos ng kontrobersyal na confidential funds. Malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal, karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Ikinumpara pa ng Appropriations Chair sa PDAF scam ang mabilis na paggamit noon ni VP Sara ng confidential funds na una na nilang inalis. Nais na rin ni Co na irekomenda ang paglilipat ng social services budget ng OVP sa iba pang line agencies para hindi umano mawaldas. COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na panggagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Ang iba pang kongresista, una na ring pumalag sa mga patutsyada ng Vice Presidente laban sa Kamara. Lalo na ang hindi nito pagsipot sa ikalawang pagdinig ng Appropriations Committee kahapon para sa 2025 budget proposal ng OVP. No-show rin kahit man lang sana ang kinatawan ng Office of the Vice President. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso. May ilan namang mambabatas na nagtanggol pa sa OVP budget na humiling sanang i-terminate agad ang deliberasyon nito sa komite. Pero hindi naman ito pinayagan kaya't nagkainatan pa ang ilang mambabatas. You may not like the person, you may not like the presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Matapos ang ilang oras, nagtapos din ang OVP budget hearing. Pero may kondisyon bago ito tuluyang maiakyat sa plenaryo. Either, number 1, reduce the proposed budget of the Office of the Vice President, and number 2, place the certain funds on hold until further discussions are